Welcome to the municipality of Roas, Palawan. Let's see the beauty of Palawan. Palawan is known for its stunning landscape, pristine beaches, and rich in biodiversity. What will happen if we cannot preserve the beauty of Palawan? So beautiful. Yeah. Like 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 Palawan, Uy, Palawan Coron Palawan, Alnedo Palawan. Yeah. Yes, so beautiful. Rojas, Palawan. Maybe. Two? Do you Yes. know any beaches that can be cleaned along the coastline? Yes, I know. Let's go, guys. Join to me the cleaning there. Let's go to the party. I look like. Come. There's a lot is the garbage left. Let's go. Let's go. There? Why? There? Ah, this. What this? Ay, yun ba? Oh, it feels so good to have cleaned the coastline. Yes, I agree to help the environment to be clean. Yeah. Gee, what happened to this forest? Wait, Oh my God. Oh my god, this area is a danger. Trees, Forest for Oh, animals, and humans. you know? It's not right. It's fire tree. What is this forest? You're gonna burn the whole forest. yeah. What they do, they so endangered. Yes. This isn't nice. Instead of planting, they burn. Yes. So, why is it?
Guys, what are the beautiful places you know here in Palawan? I think El Nido. Because El Nido known for its stunning beaches and picturesque islands. El Nido offers breathtaking scenery and crystal clear waters perfect for island hopping tours. Oh, that's wonderful. How about other? I think Coron, Ayan yun. because Coron is famous for its pristine lakes, lagoons, and World War II shipwrecks. Coron is a paradise for diving and snorkeling into size. How about underground river? The UNESCO World Heritage Site. The Underground River is one of the longest navigable underground river in the world, showcasing impressive rock formation in I think Fort Barton are also beautiful, right? Yeah. And less crowded alternative to El Nido, Port Barton boasts beautiful beaches, lush jungles, and vibrant coral reefs. And Honda Bay? Bay, located near Puerto Princesa, Honda Bay is a popular destination for island hopping with its crystal clear waters and stunning marine life. What's Barracuda? We also have Barracuda, like dive into the INQ experience of swimming in the Barracuda, like know for its thermocline and varying water temperature. How about Nakpan Beach? We have a Nakpan Beach. It is located near El Nido. Nakpan Beach is also a long stretch of pristine white sand beach with a crystal clear turquoise water, perfect for relaxation and beach activities. And Balabac Island? Balabac Island, situated in the southernmost part of Palawan, Balabac Island boasts stunning beaches, crystal clear waters, and a diverse marine ecosystem. What about Safari Park? A wildlife reserve located in Kualit Island. This park is home to various African and endemic Philippine species, offering an unique safari experience. Preserving the beauty of places like Palawan is essential for numerous reasons. Avoid cutting trees. Avoid in the coastal areas. Plant more trees. Palawan is rich in biodiversity, hosting unique ecosystems that are home to many species of plants and animals. By preserving this, we maintain the balance of nature and protect the species from extinction. And well-being. Natural environment like those in Palawan have been proven to promote mental and physical health. They provide space for recreation and relaxations, which is beneficial for overall well-being. Climate change mitigation. Natural areas like forest and ocean plays a critical role in absorbing carbon dioxide, thus mitigating the effects of climate change. Preservation is a responsibility that we all share. Even small actions like practicing responsible tourism and reducing, reusing, and recycling can make a big difference. What do you think? Aldo, do you have any ideas on how we can help preserve places like Palawan? Cultural preservation. Many indigenous communities in Palawan depend on the environment for their livelihood and cultural practices. Preserving the natural beauty of Palawan helps to safeguard the way of life. Also, we interpret different people and ask them what are their thoughts if we cannot preserve the beauty of Palawan. Kokote ang turista dito sa atin sa Palawan. Anong masasabi ko kung pumangit na yung Palawan? Siyempre kukunti na yung mga turistang papasok kasi yung turismo maapektuhan na. Ganon. Wala nang income pati yung mga tourist guide, halimbawa, ganon. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa kalikasan natin sa Palawan kapag ito ay napabayaan? Unang-una, ang Palawan ay destinasyon ni ang mga turista. So kung mararangga ang kalikasan ni ang Palawan,
at ang kikita sa mga turista madudura. Pangarawa, ang Palawan ay agricultural area ra. Pareho ang imbubat nga mina sa iba-ibang lugar dito sa Palawan. Akakaranggal ni ang mga basakan. Anang lateray ang galing sa mina, agapakong sa basakan, ang basakan nararani napapantag tengad nga agan royal ng sustansya iang lugta nadudura. Naniman kung papabayan tada ng kalikasan ni ang Palawan nga rarangga ni ang mga mababal nga mga aga mina digi sa Palawan, madudura ang pangkabuhayan ni ang mga Palawinyo. So dato lamang akong makukon Lot. sa orasan niya parte sa pagrangga ang kalikasan ni ang Palawan. Isa na pa ang Palawan ay ing tatawag nga last frontier. So madudura ang pagiging last frontier ang Palawan kung rangga rin ang kalikasan. Dato lamang igmatamang salamat. Baging pabayanta atong kalikasan, ang atong kapaligiran, ang mga pinagkukunan natin ng yaman, ang mga kabundukan kapag hindi po tayo nagmalasakit, pag hindi kita nagmalasakit sa mga atong mga pagkabutang, sigurado nga malidistroso atong kapaligiran. Igkitara ang mga pantek, ang mga bagay nga atong imbuat nga bukatama na ato nakikita labi pa ang mga pagkaingin, pagputol ang mga mababawal nga kahoy, nakikita ta nagabunga mabawal nga pagbaha at ararangga atong mga bangalog nga duto agali ng mga sustansya sa atong mga katanaman. Kung hindi tayo ambligan ang mga bagay sa atong kapaligiran ngayon tao nga natin Ginoong Diyos, kita ra ang magasuffer, kukuryan kita. Ara kita rin mga matitinglong lugta, nabubungkal doon ni ang baha, at ang mga suba nga dati napaparigusan ta, hindi kita nakaparigos matinglo, nagiging maburing din dahil sa mga pagginto. Dan mamalang magiging bunga, distroso at ang kapaligiran. Kita rang magapantek at ang mga bagay-bagay nga ibubuat nga ara pag malasakit sa atong kapaligiran. Dato lang mga kang makukun dahil laki kita ta ang bunga ang mga bagay nga baka matinglo nga hindi at ara kita pagamblig at ang mga resources nga intaw nga ating Ginoong Diyos. Maski ibalik ta pa makorero ni balik dahil lalo na sa mga punong kahoy duro buay nga magbawal umandan. Ani man kailangan tang magmalasakit ambliga ng mga bagay nga ing katiwala ka atong Ginoong Diyos. Ambligan ta gagmanta atong kapaligiran upang makakuan kita matinglong hangin, matinglong tubig nga sa atong kapakinabangan ang tanan nga dan. Kung ambligan ta atong kapaligiran, kita ra ang magapakinabang dan. Igatong mga madason nga mga henerasyon. Lato lang, matamang salamat. Well, kapag hindi natin naaalagaan yung kalikasan, coldest, naaalagaan yung kalikasan, especially kung saan mismo tayo nakatira. Well, of course, sino ba namang may gusto nun, diba? Or sino ba mang matutuwa doon? Well, for example, madaming basura, as in grabe, tamak-tamak talaga, like that. Well, of course, marami tayong sakit na makukuha. Lalo na sa amoy. Yes. The smell. And, syempre yung mga hayop na nakatira din doon sa basura na yun, pwede rin sila maghasik ng sakit sa mga taong malapit. So, of course, kailangan din na meron tayong tawag na recall this, the discipline sa sarili. So, syempre dapat magmula sa atin mismo na mga tao yung disiplina, 'di ba? Wala namang
rethinking yung mga hayop. Although, syempre, living things din sila. Pero, mga tao. So, dapat sa atin mismo nga is magkaroon ng disiplina. Like, yung simple na pagtatapon lang ng kahit sobrang liit lang na basura dyan sa paligid mo. Well, syempre kapag, di ba, naipon yun. Lalo na plastic, hindi agad na natutunaw yung plastic. Well, syempre, yung maganda dyan, kung gagamitin mo talaga yung 100% of your brain, well, mag-recycle ka. Katulad doon sa bahay namin, yung mga malalaking, well, yun na nga, example. Like doon sa bahay namin, yung ginagawang paso ni mama, imbes na magbili siya, pero minsan nagabili siya, pero yun na nga. Pero as in, karamihan ng mga doon is recyclable, yung ginagamit na mga paso. Yung mga sachet siya ng malalaking plastic na lalagyan ng sabon, downy, powdered, something like that. So, yun lang. Para sa akin, kung hindi natin pangalagaan ang kagandahan dito sa Palawan is may malaking pagkasira ito sa Palawan, lalo na sa pagkawala ng biodiversity, pagkasira ng ating mga coral reefs at pagkasira ng ecosystem. Maaaring ito magdulot ng pagbabago sa hanap buhay ng mga tao, mga turismo pumupunta dito is bababa at ang income na makukuha ay bababa din. At maaari ding lumaki ang pollution dahil sa kawalan ng paglilinis or pagsasayos sa kagandahan ng Palawan. Ma'am, ano ka ba yung matatabo kapag napabayaan natin ang tinglo digay sa atong Palawan? Ang pwedeng matabo kung pabayantang tinlang Palawan, pwedeng magbagsak atong ekonomiya na dahil lutom nagbagsak atong ekonomiya, rarami mapakundi ng mga foreigner dahil yung pabayantan din lang Palawan. So, ano yung mangyayari kapag hindi natin na pangalagaan yung kalikasan natin sa Palawan? Isa lang yung mangyayari dyan. Siyempre, mawawalan tayo ng tourist spot. Mawawalan tayo ng tourist spot. Mawawalan ng trabaho yung ibang mga Palawenyo, nandun na lang umaasa. Kagaya sa El Nido. Kung example yung El Nido. Nasira yung kalikasan sa El Nido. Wala ng tourist spot, di ba? So, yung ibang mga Palawenyo is nagtatrabaho doon sa mga resort. Sa mga resort silang nagtatrabaho. Kung masisira yung kalikasan natin, wala nang pupuntang foreigner para bumisita, para magbiwaliw sa Palawan. Wala na silang pupuntahan doon. So, ang mangyayari nun, mawawalan ng trabaho ang ibang mga Palawenyo na doon na lang yung umaasa, doon na lang sila kumukuha ng pangtustos nila sa araw-araw, pang padala nila, pantulong nila sa pamilya nila, pampakain sa pamilya nila. Kaya, mapapayo ko lang is, alagaan natin yung Palawan kasi Ma'am, anong mayari sa atin pag pinabayaan natin ang kalinisan dito sa Palawan? Kapag pinabayaan po natin yung kalinisan dito sa Palawan, maaari po itong bumalik sa atin yung mga epekto nito, katulad ng pagtapon sa iba't ibang paligid. So, maaari po itong bumalik sa atin, and halimbawa po pagputol ng mga puno or mga pagmimina is maaari pong magbaha kapag baha. Wala na pong magproprotekta sa atin dahil sa pagputol ng mga puno. And yung Palawan is isa sa mga sikat na mga dinadayo ng turista. So, kapag yung kalinisan nito ay hindi na panatili, so maaaring mabawasan or kaunti yung darayo ng mga turista dito. Sige po, ma'am. Thank you po. Ano ang mangyayari kapag hindi natin napapangalagaan ang kagandahan ng Palawan? Pwede siya masira na kung wala kang pakialam sa paligid. Bisa kung saan lang mo labay, mga butilya or mga plastic ba na, or bisa kung sa kutob sa mga makadaot sa kalikasan natin na amugid ng may tabo na
medyo na lain na kayo tanawon sa atong mga pananaw. Ug masira gud na atong kalikasan. Ano sir? Ano po ba ang dapat ating gawin para mapapanatili natin ang kagandahan ng Palawan? Kailangan na naman natin na linisan upang na mas na kaya-ayang tingnan at kailangan natin maging segregate ng maglagay tayo ng MRF tulad ng mga buti, plastic, lata. Huwag na lang kung magtapon na kung saan sa. Just like the people we interviewed, they don't want to see the beauty of Palawan destroyed. Palawan is one of the most beautiful places to visit in the Philippines, but its beauty is slowly fading away due to the abuse of some people, such as tree cutting and littering. When will we take action? When it's completely destroyed? When the seas are polluted? Until when will we remain silent and idle on the sidelines? Even as young individuals, we have a significant contribution to make a preserving the community so that we can maintain its beauty for the future and for our children to experience the past onto the next generation. We need to start with the small steps like properly disposing of trash and avoiding tree cuttings. This small action can have a big impact when done collectively. But we shouldn't just focus on these small steps. We also need to be the voice for the environment and express our concerns to those in power. We can join environmental organizations and participate in campaigns to promote environmental awareness. We should never lose hope. Through unity and collective action, we can protect our environment for ourselves and for future generations. Let's continue to spread awareness and take action so that we can pass on the beauty of Palawan to the next generation. So, to my fellow Palaweños and Palaweñas, let's take care of our environment to prevent its destruction. Just like Palawan is known for the lost frontier.